So, hopefully mga kababayan, naliwanagan kayo. Pero, magre-real talk tayo. Magre-real talk tayo. Kasi kawawa naman yung mga taga Maynila. Baka hindi alam ng Metro Manila o ng buong Luzon. Kasi yung isang congressman, taga Luzon po yun. No? Para lang malaman ninyo. Baka lang nakakaligtaan nyo na. Doon sa mga, kasi sabi daw, ito daw, galing sa post. Yung pakita mo yung post. Ang nag-post daw, galing sa isang grupo ng reputable businessmen. Sige. Sabi nila, ang claim, sige, hanapin nyo muna kaysa nagtatalo-talo sa likod. Sige, pakita nyo muna. Ang sabi nila, ito daw ay galing sa isang reputable group of businessmen. Okay, reputable yan ang ginamit na word. Doon sa grupo ng reputable businessmen. Dapat kayo magpasalamat sa aming mga taga Maynila. Bakit po? Ako po, derechahan. I am now speaking on behalf of the people of Manila. Dapat kayo magpasalamat sa amin. Bakit po? Businessmen, kaming mga taga Maynila, inaakap namin ng sakripisyo. Ang Divisoria ay ang tanging area na exempted sa curfew. Bakit po? Ba't nyo in-exempt yung Divisoria sa curfew? Mayor, bakit naman ganun? Kasi mga kababayan ko taga-lungsod, naaawa ho ako sa mga taga-Metro Manila. Anong ibig sabihin nun, Mayor? Ba't kayo naawa sa Metro Manila? Mayor lang kayo ng Maynila. Opo, dapat tayong maawa. Dapat tayong makiisa sa mga kapitbahay natin sa Metro Manila. Kasi tungkol to galing daw to sa reputable business group paliwanag natin sa kanila, baka lang nakakalimutan nila yung sakripisyong dinadama ng Maynila para lang mabigyan ng gulay ang mga palengke ng Metro Manila para mapadalhan ng mga manok, karne, ang Metro Manila para mapadala ng toyo, paminta, sibuyas, kalamansi, munggo, yan pong lahat, ultimong mani, lahat ng prutas na halos nakikita ninyo na orange, apple, ubas, lechiyas, mga mangga, itlog, kami po sa amin galing yan. Tanong, Mayor, hindi naman kayo ang nagpo-produce niyan Opo, kasi yan ang tulong namin para patuloy na umagos, dumaloy ang pagkain sa Maynila, sa kani-kaniyang pamilyang bayan, at patuloy na umagos at dumaloy ang mga pangunahing bilihin ng tao sa Metro Manila at Greater Manila. Pinayagan namin, inayudahan namin, sinangyayunan namin ang polisiya ng gobyerno na patuloy pa rin bukas ang mga pamilyang pagkain na galing sa mga magsasaka natin, magpo-poultry, magkakarne. Sa Northern Luzon, mga mag-iitlog sa Batangas, mag-iitlog sa Laguna, magmamanok sa Laguna at Batangas, mag-iitlog, magmamanok sa Bulacan, magbibigas. Lahat halos ng bigas ninyo ay dito rin dinadala sa Maynila. Sa Dagupan, dinadala sa Binondo, dinadala sa Velasquez Tondo sa may ibaba ng Infanta Bridge. Lahat ng bigas halos sa Isabela. Lahat po yan pinayagan namin na makapasok sa Maynila. Bagamat kaming mga taga Maynila ay maaaring ma-expose
sa COVID-19 dahil patuloy na pumapasok ang mga tao ritong hindi namang tagalungsod ng Maynila. Dahil ang wholesaler ng itlog at manok bibili sa Blumentritt, dadali sa inyong mga palengke. Ganyan po naging mabait sa inyo ang mga taga Maynila. Baka lang nakakaligtaan nyo, ha? Uulitin ko, mani sa amin ang wholesale. Paminta sa amin din niya. Itlog, manok, karne, gulay ng buong Benguet. At yan, habang kayo kumakain, pati kamatayan ninyo, sa amin din galing, dahil bibili kayo ng bulaklak. Sa Maynila rin yung babagsak. Yung mga bulaklak na nasa Baguio, Benguet, sa Dangwa yan binabagsak para ipamahagi rin at ma-enjoy ninyo ang mga bulaklak. Yan, yung regular na market. Kami sa Maynila ang nagbabayad ng sakripisyo. Pero wala kayo narinig sa amin. Wala kayo narinig sa amin. Ikinikipit balikat ng lungsod ng Maynila, ng tao sa Maynila. Yung sitwasyon na yan. Pwede ko naman isara ang Blumentritt para hindi na makapasok ang mga taga Quezon City, para hindi na makapasok ang mga taga Caloocan. Pero hindi. Dahil kami mga taga Maynila, may puso kami. Oo, minsan haragan kami. Oo, minsan parang matatapang kaming wala sa lugar. Oo, pero ang hindi mo maalis sa mga taga Maynila, pusong Pilipino kami. Kaming mga Manileño. Inaatang namin ang bigat ng Metro Manila patungkol sa pagkain. O yan, usapang pamilihang bayan. Tama? Usapang palengke. Okay. Isa pang real talk. Reputable business group. Kayo, yung mga medyo may kaya sa buhay, na namimili sa Pure Gold, namimili sa SNR, namimili sa, ano yung sa SM na grocery? Hypermart. O mga grocery ninyo, sa mga Rustans, lahat halos ng binibili nyong produkto dyan, na dilata, mga imported na karne, mga imported na prutas, sa Maynila rin po galing yan. Bakit? Kami na naman sa Maynila. Kami na naman sa Maynila ang nai-expose ng labas-masok ng tao. Bakit to? Nasa amin po ang Pier 2, 4, 6, 8, Gs, 12, 14, 16. Nasa amin po ang ICTSI. Nasa amin po ang ATI. Nasa amin po ang lahat ng international port. Ano naman ang kinalaman nun sa grocery na binibili ng mga may kaya sa buhay? Kasi kanina pinag-usapan natin Recto, pinag-usapan natin Blumentritt. O ngayon, yung pag-usapan naman natin, mga grocery. Lahat ng binibili nyong grocery dyan, higit sa lahat, maraming item dyan sa Maynila galing. Bakit po? Galing sa pier namin. Pero hindi. Hindi rin namin sinara ang pier. Bakit? Piniiralan namin, puso na naman ng mga taga Maynila. Para patuloy na umagos ang mga pangunahing pagkain, pangangailangan ng taong bayan. Sa mahirap, sa middle class, sa mayaman. O bakit ko yan sinasabi sa inyo? Baka lang nakakaligtaan po noong mga polyvirus. Yung polyvirus, mga political virus. No? Baka lang nakakaligtaan ninyo. Pag sinara ko ang Maynila, maleleche kayo lahat. And you don't dare me. I will utilize Section 16 of the Local Government Code in these trying times. Kaya ang dapat namin marinig sa inyo na mga nakikinabang sa Maynila patungkol sa negosyo, ipagpasalamat ninyo, huwag sa akin, sa mga taga Maynila. Kasi kami ang bumubuhat at umaatang ng patuloy na maibsan
ang pangangailangan sa pangunahing bilihin ninyo sa buong Metro Manila. Tandaan ninyo, may isa pang isinara na bagsakan ng gulay sa isang syudad. Saan pupunta yun? Sa Maynila na naman. O, ito kami sa Maynila. Akap dito, akap doon. Bakit? Ang pinaiiral namin, hindi parokyal. Hindi kami-kami lang. Tapos kayo-kayo lang. Kundi ang pinaiiral namin sa Maynila, tayo-tayo. Dahil pag ang Maynila pumalpak, hawa-hawa din kayo sa Metro Manila. Pag ang isa pang syudad sa Metro Manila pumalpak, hawa-hawa rin tayo sa buong Metro Manila. Kaya hindi nyo ba naiintindihan ng aking panawagan? Magkaisa? Kasi ang problema sa NCR ay problema ng bawat sulok, iskinita, boulevard, avenida ng buong Metro Manila.